Diba? Hindi, kasi naputol eh. Okay na sa ano eh. Nandun na ako eh. Hindi, pero syempre, darating ang eleksyon, yung magkakapit-bahay na mag-BBFF, mag-aawayan na naman yan. Diba? Pero syempre, lagi natin tatandaan, tayo ay mga supporters lang. Dapat pagdating ng, pagtapos ng eleksyon, tama na. Tama na. Kasi ang pangit naman pagising natin sa umaga, makikita mo yung kapitbahay mo. Ito, naging kaaway ko to eh. Si Mangut eh. Pero hindi nyo alam, yung mga sinuportahan nyo, BFF na sila. Diba? Basta tayo, doon tayo sa nakakatulong sa atin. Yung laging nasa likod natin, yung nakasuporta sa atin. Walang pinag-iba yan sa kwento ni Juan. Alam niyo ba yung kwento ni Juan? Kwento ko lang sa inyo, no? Dahil sa panahon ng eleksyon. Dalawang klase ang politiko. So sa kwento ni Juan, yung dalawang politiko parehas namatay. Yung nagtutunggali, parehas silang namatay. Ngayon, nandun sila sa papalig sila sa langit. Ngayon, pagpalig nila sa langit, nasalubong sila ni sino sumasalubong? Si San Pedro. Sabi ni San Pedro, papasok pa lang silang, sabi ni San Pedro sa kanila, stop. Naka-online ba kayo? Yun agad. Kasi di ba yun ang ano natin ngayon eh, panuntunan, kailangan lahat kayo naka-online. So pagpanik sa langit, kailangan naka-online kayo. Pinabalik sila niya no, ni San Pedro. Binigyan sila ng dalawang tasking. So si unang politiko, pagbukas ng elevator, syempre galing sila sa langit eh, pagbukas ng elevator, si politiko number 1, nakita niya, Malapurakay. Wow, ang sarap pala sa impyerno. Sabi ni, dito na lang ako sa impyerno kasi may Boracay. Kasi ang daming mga naka-bikini. Parang si Kagawad Philip at Kagawad Ariel lang yan. Pag nakakita ng chicks na maganda, sila na nag-e-entertain sa barangay. Diba? So, ganun yung, ganun si politiko number 1. Si politiko number 2 naman, pagbukas ng elevator, nakita niya, puro basura, puro baha, ang daming problema. Diba? Pero, pagdating nila sa langit, tinanong sila, si politiko number 1, saan mo gugustuhin? Sa impyerno o sa langit? Si politiko number 1, pinili niya sa impyerno. Dahil nakita niya na ang saya. Pero si politiko number 2, nakita niya yung kalbaryo. Yung tawag ng purgatorio, nakita niya. Nakita niya kung ano yung problema. So walang pinag-iba yan sa politiko. Ang politiko, hindi puro nakikita lang natin yung pagbibigay. Diba yung puro kasiyahan? Dapat po tayo, ismulat din tayo sa pagtulong lalo na pag may problema. Yes. Hindi lang pag may eleksyon, tutulong. Hindi lang pag may eleksyon, magpapakita. Diba? So, yun yung lesson na dapat natin matutunan sa pagpipili natin. Diba? So, dapat open tayo, hindi laging happy, hindi laging problema. Dapat balanse. Masaya, problema, masaya, problema. Ganyan ang barangay Damayan lagi. Tama po? Yes! Okay. Sige, mag-umpisa na ako magyabang. Okay. Kumanta na lang kayo ako. Hep, hep! Hep, hep! Oo. So, sabi niya, umaya na lang ako mag-ano kasi isang banda. Kakanta na lang daw ako. Actually, hindi ko na kailangan mag-report eh. Actually, alam niyo yung pinaka-isang yabang ng barangay council ng barangay Damayan lagi. Ito lang yung yabang namin sa inyo Nung panahon ng sunog, nung panahon ng baha, hindi naman din sa pagmamayabang. Talagang mayabang ako. Na kahit pa paano, is nakasurvive naman tayo. Sa sunog, hindi naging kawawa ang Isla Nova 13th Street. Dahil lahat, kahit pa paano, nakapamigay tayo dyan ng yero, ng plywood, semento, at grabing grasya ang dumating. Diyan sa mga tao na yan, kasama na dyan ang hollow blocks. Diba? Yun yung klase ng konseho na meron kami ngayon.
Diba? So, sapat na sa amin na nagkakaisa kami, nakikita nyo kami na masaya kami. So, yun lang, is proud na ako doon. Actually, wala akong dapat na ikwento. Ang ikwento ko lang is yung maging mahusay at maging okay ang barangay council. Makikita nyo yung progreso at yung proyektong bababa sa inyo. At isa po sa niyayabang namin, lahat po ng pera na pumapasok sa barangay Damayang Lagi ay dinidiretso po namin sa city. Lahat po yan may resibo. Yan. Yan po yung ano namin. Kasi ako po mismo ang nag-audit, ako po mismo ang tumitingin kung pinapasok po nila at siguro naman meron mga kumukuha sa inyo ng mga business clearance dito. Makikita nyo lahat po yun may resibo. Tama po? Kaya kahit pa paano, magyayabang po ulit ako. Tumaas po ang ating budget sa 2025. Yan. Umpisahan ko po ang ating health sa pangunguna ni Kagawa Jean Salvilla. Meron po siyang fumigation. Nakita niyo po siya may dalang ganon? Joke lang. Si ano yun, Kuya Edwin, no? Galing po yun sa city. Oo. Meron din po tayong vaccine, pre-medicine, yung mga nangangailangan po dyan ng maintenance, paracetamol. Meron po tayo sa barangay. Atorvastatin, Simvastatin, lahat ng tin. Meron po tayo sa barangay. Metformin, ang Lodipin, basta lahat ng tin. Yan. Meron din po tayong well baby, yung mga masisipag dyan. Gumawa ng baby. Libre naman po ang ating vaccine. So, dali nyo lang po ang inyong mga anak. Siyempre, andyan na rin ang ating dengue. So, mag-ingat po tayo. Leptospirosis. Yan po yung iwasan natin dahil nung nakaraang baha po is meron tayong mga nai-report na nawala, namatay dahil sa leptos. So, dapat po ingat tayo. Humingi lang po kayo ng gamot. Siyempre, minsan nagkakataon na nagkakaubusan kasi ganun talaga pag panahon ng wala kang mabilan, nagpa-panic buying ang mga tao. So meron din po tayong prenatal immunization para sa mga mga bata, mga buntis, yan. Ano na po, ang health po natin ay committee po siya ni Kagawa Jean Salvilla. Sa pink, clean and green naman po tayo. Ilan ang health worker natin? 17. Ang health worker po natin ay binubuo ng 17 katao at 2 BNS, si Utay po at si Risa. Yan, yung mga taga Black 5, kilala nyo si Risa. Ay, andun pala si Kumare. Yan, usaping clean and green. Meron po tayong 27 na street sweeper. Alam niyo yung mga street sweeper, minsan nga, kapag ka umuulan-ulan, Joy, huwag mo na silang pag-cutihin. Dahil mas mahal pa yung gamot kaysa sa sahod nila. Diba? So, dapat, actually gusto kong ituro din yung linis mo, tapat mo. Dapat po yun, isa po sa matutunan natin yun. Kasi kung naman na natin iasa sa sweeper yung konting basura na nasa harapan natin. So yung obligasyon natin bilang mamamayan ng barangay Damayang Lagi, pwede naman natin damputin. Ilagay natin sa tamang lalagyan, tamang basurahan. Kasi parang napakasakit naman na pati pa naman yun, iaasa pa natin sa mga sweeper natin, di ba? Yan, good morning po, ina-acknowledge po natin ang pagdating, ang pagpapalik ng ating susunod na konsehal ng Distrito 4. Hindi na alam dadating ako. Councilor Atty. Vincent Belmonte! Na-starstruck ako, sir. May kasama ako. May kasama ako. Isa pa to. Hindi ko alam na dadalawin ako neto Siyempre, ang number 1 at mananatiling ko, konsehal ng Distrito 4, Councilor Egalia! Ano daw meron, sabi ni Consi? Ewan ko nga ba, tagtitipon-tipon tayo dito, Consi. Yan. Siyempre po, nagpapasalamat ako sa dalawang to na talaga namang nasa likod ko palagi.
Nasa likod ng Barangay Damayang laging nakasuporta sa ating barangay. Siyempre po, hingan po natin ang konting mensahe. Ang nagbabalik, ang napakagwapo, at kalaban ni Kagawad Philip sa puso ni Konsehala Irene Belmonte, Councilor Atty. Vincent Belmonte. Thank you, thank you. Isang mainit na pagbate sa lahat ng ating mga kaibigan dito sa Barangay Damay Lagi. Okay ba tayo dyan? Ayan, of course, ang aking pagpugay at pasasalamat sa inyong lahat dahil sa inyong pagdalo sa ating General Assembly ng Barangay. No? Of course, ito ay sa pangunguna ng ating hinahangaan, napakahusay at napakasipag na kapitana. Kapitana ay Ledesma. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Of course, napiling natin sila Kagawad Philip Paner, palakpakan po natin. Kagawad Enel Purigay, Kagawad Junior Tanyag, Kagawad Josel Clet, Kagawad Maribel Batak, palakpakan po natin silang lahat. Kagawad Baby Salvilla, si Kagawad Ariel, of course, Kagawad Ariel Aquino. Palakpakan po natin ang ating mga masisipag na mga kagawad. Meron ba ako nakalimutan? Si SK Chair, of course, SK Chair Elmer Galagate. Palakpakan po natin silang lahat. Yan, magkakasama lang po tayo. Sino yung mga kasama namin sa Amoranto? Yung iba sa amin, mga iba sa inyo, nakasama namin ng isang araw. Of course, ang aking pagpugay sa aking kasama sa team, ang ating tagapagtanggol ng mga naapi, Servisyong Consistent, Councilor Egay. Yap! Yan. So kami po, nandito upang makiisa sa ating pong matagumpay na General Assembly ngayong umagang ito. At sa ngalan po ng buong pamahalang lokal ng Luzon, Quezon, syempre nandyan po ang ating hinahangaan at pinagmamalaki, Most Outstanding City Mayor ng buong Pilipinas at ng buong Asia. Kamakailan lang, inawardan siya, no? Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, at Congressman Marvin Villo. Yan. At syempre kami po ni Councilor Egay, nandito po upang makiisa sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Alam niyo naman po na itong barangay, ang ating barangay, ito po yung pinakamahalagang pundasyon ng ating komunidad. Dahil dito po sa ating barangay, nag-uumpisa at nagmumula yung mga programa at mga serbisyo na talaga naman direktang nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay nating lahat dito sa Barangay Damay Lagi. So napakahalaga po nitong araw na ito dahil sa pamamagitan ng inyong pakikilahok at pakikiisa, ito po yung oportunidad at pagkakataon na mapabuti po yung kalagayan ng ating barangay. Pinag-uusapan po dito kung paano natin, yung mga hakbang, kung paano natin mapapaganda yung ating barangay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng ating mga residente at syempre ng ating mga hinalal na mga opisyalis ng ating barangay. At nandito po kami mula po sa lokal na pamahalaan ng Luzon, Quezon para tumulong, gumabay, makinig sa mga suwestyon ng ating pong barangay na sinabit po ninyong lahat para sa ikabubuti ng ating pong komunidad dahil ito pong ating barangay ay napakalaking papel ang ginagampanan sa pagpapaunlad po ng ating lungsod. At sa pamamagitan ng inyong pagpunta ngayong araw na ito, ipinapakita po natin ito po yung nagiging simbolo ng ating pong pagkakaisa at malasakit para sa ating kapwa at para sa isa't isa. So ako po ay nandirito upang taus-pusong magpasalamat sa Barangay Damay Lagi dahil hindi po ninyo ako pinapabayaan dito sa ating barangay. Nung aking pag-graduate o aking huling termino, ginawa nyo akong number 1 councilor dito sa Barangay Damay Lagi. Doon pinalitan ako ng aking buting may bahay. Kilala niyo si Konsehal Irene Belmonte, di ba? Ayan. Hindi niyo pinabayaan si Konsehal Irene. Consistent, ginawa niyong number 1 councilor sa kanyang 3 termino dito sa Barangay Damay Lagi. So napakalaki po ng utang na loob ko sa inyong lahat sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa aming pong pamilya, sa pamilya Belmonte, mula pa po kay Speaker Sunny Belmonte hanggang kay Mayor Joy Belmonte, hanggang sa aking buting may bahay, kay Konsehala Irene Belmonte. At makakaasa po kayo, mga binamahal kong residente at kaibigan dito sa Barangay Damay Lagi, na ang inyong lingkod, si Councilor Atty. Vincent Belmonte, ang magpapatuloy ng Serbisyong Belmonte dito sa ika-4 na disita ng Luzon, Quezon. Hep, hep! Yung pinakamalakas, hep, hep! Bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating mga sarili. Maraming salamat, mahal po natin ang Damay Lagi. Thank you po.